Hi guys! Share ko lang pala sa inyo yung journey namin papunta dito ng China. Way back August 2023 at magto 2 years na pala ako dito sa China. Bago kami pumunta dito, sobrang hindi pa talaga ako makapaniwala na pupunta ako ng China kasi this is my first ever international flight. Sobrang kinakabahan din ako kasi nga hindi ko alam kung magiging okay ba yung buhay ko dito sa China kasi siyempre, makikisama ka sa mga in-laws mo. Connecting flights kami pagpunta dito from Naiya to Beijing. Tapos Beijing to Chengdu. Doon ang pagbaba pala talaga namin sa mga airport, sobrang nagandahan na talaga ako. Kasi ang lawak ng mga airport nila. From Manila to Beijing, 6 hours yung biyahe namin. Tapos Beijing to Chengdu, 4 hours. Nasa almost 10 hours din yung biyahe namin bago kami nakarating dito sa Chengdu. Tapos pagbaba namin ng Chengdu, meron nagkakagulong mga teenagers. Hindi ko alam kung artista to. Pero mukha siyang artista pero hindi ko alam kung sino yan. At ito yung kaisa-isang chance ko na makakita ng artista. Hindi ko lang alam kung sino yan. Pero dinudumog talaga ng mga tao. At marami din siyang security guard. May clue ba kayo kung sino yan? Gusto ko nga sanang magmarites dyan at tanungin kung sino yan pero hindi ko nagawa kasi syempre hindi tayo marunong magmandarin eh. Papatulong ko kay Ash na tanungin kung sino siya kaso nga lang si Ash busy sa paghahanap at pag-contact kila RJ na sumundo sa amin dito sa airport. Hindi ko na na-videohan yung pagkakita namin pero nakakatuwa talaga yung reaction ni RJ nung makita kami. Kinarga niya agad si Ichen tapos hinag niya ako. Kaya doon ko agad talaga naramdaman na welcome ako sa pamilya nila. At bago pala kami nakarating dito sa bukid, dumaan pa kami ng mall at binilhan nila ako ng bag. Tapos pagkadating ko nga dito, binigyan din ako ni mama ng pera. Sa 3,000 renminbi nga siya. After namin maghapunan, nauna na rin ako magpahinga dahil sumasakit na yung ulo ko. Tapos pagkagising ko, ito yung bumungad sa akin. Ay hala, ang ganda pala dito. Yun talaga yung naging reaction ko. Sa isip ko nga, para lang din pala kaming umuwi ng Romblon. Kasi nga, mainit din dito. Dahil nga curious tayo sa lugar, ikot-ikot ako dito sa bahay ni mama. At eto nga, pinuntahan ko yung bahay ng baboy. Natuwa naman ako kasi yung baboy merong bahay. Sabi ko, parang itong bahay ng baboy pwedeng bahayan ng tao eh. At eto nga yung mga baboy na nakita ko, ang lalaki nila ang lulusog. Meron pa nga silang mga selling fan. Pag sobrang init daw, yan yung nagpapalamig sa kanila. O diba, ang sosyal. Basta tuwa din ako dito sa mga kahoy na nakita ko. Dami nilang imbak na kahoy. Marami nga din sila ditong mga manok at meron din sila mga pato. Kaya yung feeling ko talaga para lang din kaming umuwi ng probinsya. Dahil meron nga din kaming mga manok doon. At syempre, meron din kaming baboy. Tapos yung biyahe namin papunta dito, para ka lang din talagang umuwi ng probinsya. Yung feeling na hindi lang talaga ako makapaniwala na nasa China na pala ako. Kasi pagdating ko, parang nasa probinsya lang ako. O diba, paulit-ulit tayo. Pero yun talaga yung pakiramdam ko. At isa nga din sa kinatuwa ko sa pagdating ko dito ay itong mga pananim. Itong green na lugar. Ang daming kamote. At akala ko talaga yung lahat ng yan, yung lupang natatanaw ay pagmamayari lahat ni mama. Yun pala, hindi. Itong si Ichen nga, tuwang-tuwa din. At nag-e-enjoy sa pakikipaglaro sa kanyang mga pinsan. Add ko na lang pala nung pagdating ko dito ng gabi. Bago ako natulog, for the chika sila, kaso ako for the nga. Tuwa lang talaga ako kasi yung takot ko na hindi nila ako matanggap ay baliktad sa iniisip ko. Pagdating ko nga dito, hinag nila ako isa-isa sila. Tapos makikita ko talaga yung ngiti sa labi nila. Simula ng araw na tumuntong ako dito sa China, sobrang panatag ang loob ko sa kanila. At syempre, nabayan ko yon ng pakikisama at pag-a-adjust sa lahat ng bagay. So ayun lang, thank you for watching!